Yo, what's up, happy people? For today's video mga kuis, mga gayas, no? Bago pa po ang nangyari pong trahedya o lindol po sa Mindanao, ay mayroon na pong mga taong naka-vision po nito, mga taong may kakayahan pong uhula sa mga pangyayaring darating pa sa ating mundo mga kuis, mga gayas, no? Well, hindi ko naman ipagkumpara sila mga kuis, mga gayas. Ang isa po dito ay si Rody Baldwin. Is not a boy but she is a girl. Rody lang yung pangalan niya. At yung isa po is yung si nanay po na bigla lang nagpakita doon sa Mindanao. I don't know, somewhere in Mindanao siya, kung saan siya banda sa Mindanao, na nagpakita po at nagpaalala po sa mga taong mayroon pong darating na lindol o trahedya mga kuis, mga gayas, no? Before maglindol po, mga tanghali ay nagpakita po yung babaeng matanda. At ito naman po si Rody Baldwin ay mayroon din siyang vision. Kasi ito ay visionary po itong si Rody Baldwin o manghuhula po. Ngunit yung vision niya ay noong pang noong pang November 16 or 17, tapos yung na-vision niya is darating na 2024. So, well, parehas pong silang nagpahiwatig na sa bandang Surigao at bandang Mindanao po. Ngunit po ay hindi po magkapariha yung hula nilang oras o araw mga kuys, no? Na kung basihan yung mga kuys, yung matandang babae ay nagsalita po 12 noon, tapos nangyari gabi ng alas 11. Tapos itong si Rody Baldwin po ay November 16 or 17, tapos nangyari po kahapon po. So ito po yung kaibahan po sa kanilang dalawa na mga visionary, mga vision o manghuhula mga kuys, mga guys, no? Well, hindi pa po natin tukoy kung sino talaga yung babae mga kuys, mga guys, dahil marami na pong naglalabasan sa social media, sa FB, na consistent po ang sinasabi ng babae na hindi po pa yung bang paligoy-ligoy. Kung ano yung sinabi niya nung nakaraang video ko, yun din ang sinasabi niya ngayon mga kuys, no? So, without a further ado, pakinggan po natin at panoorin po natin ang kaibahan ni Rody Baldwin at yung babaeng nagpakilalang iutusan siya ng Panginoon. Okay? Pakinggan po natin. So itong sinanay Makoy's mga gayas, ito po yung nakaraang kahapon na video natin sa ibang lugar po ito, ngunit nakapagtataka po, consistent po ang kanyang sinasabi. So i-translate na po natin kasi Bisaya po ito dahil marami po nag-request po na pakitranslate naman po kasi hindi po sila marunong mag-Bisaya. So ito, ang sinasabi po dito nanay is, na ako istorya sa inyong ha, katalag man ibuok Mindanao. Ang sabi niya, mayroon siyang ibalitang trahedya. Yan po ang pagkasabi niya, mayroon siyang ibalitang trahedya. Wala labot ang bol, wala labot ang Luzon. Dinhi lang, entire lang Mindanao ang nahitabo. Kung naay unos, naay daydal. Ang sabi niya, nananawagan siya sa buong taga Mindanao dahil may darating po daw na unos, yung baga kagaya ng lindol o malakas na hangin o bagyo. Pagkatapos noon ay susunod yung alon sa dagat o tinatawag na tidal wave. Abot, kunya babakwiton ang tanang tao daplin sa baybay sa tibok Mindanao. Tapos, ang sabi niya, ang lahat ng mga taong nakatira sa malapit sa baybayin o sa may coastal area ay mag-alisan o maglikasan na po kayo para iwas po sa tidal wave dahil aabot po daw ng 30 meters yung tubig pataas pag nagka-tidal wave. Kay gikan sa lapihan sa dagat 30 metros ang kalakdon, moabot pang tubig dagat. Kunya ang balon, dako kayong balon makapak sa dakin sa baybayon, ang mga balay isang sa kalikod bisan pag. Tapos ang sabi ni nanay, kahit malalakas pa yung mga bahay nyo, malalaki pa yung mga poste haligi, ay sisirain lang yan ng mga alon na naglalakihan
nagigantihang alon. Kutangan ugday kanang kanon padadon dito sa laon. Kunya kung mangutana mo kung kinsa nagsulti, ipaingon ang Dios Amahan sa langit ang istorya para makabantay mo. Tapos, kung may mga taong magtatanong kung sinong nagsabi o nag-utos, ang sabi ng matanda ay inutusan siya ng Panginoon na spread o ipaalam sa mga tao, mas lalo na po sa social media. I-share daw kung ano yung sinasabi niya para awareness po, makapaghanda po yung mga tao sa Mindanao. Huwag sayawa, grabe. At ito naman po ang pananaw o vision po o hula po ni Rudy Baldwin. So ito naman po ang vision o hula po ni Rudy Baldwin. Nag-post po siya noong November 17, 2023. Surigao Vision. May nakita ako sa vision na may isang bahagi o lugar ng Surigao ang magkaroon ng paglubog ng lupa. Mahati man ito ngunit malalim ang butas nito. Ang mga lamang dagat ay lalapit sa dalampasigan at makaranas ng lindol ang Surigao lalo na sa pag-angat ng tubig sa karagatan. Lindol sa tubig at lupa ang iyanig sa taong 2024. Ang Surigao at kalapit na lugar nito ay laging makaranas ng lindol sa lupa at tubig. Bago mangyari ang pag-angat ng tubig, makikita niyo ang paglipad o paglabas ng mga ibon sa kalawakan. Huwag ninyong katakutan ang mga ingay o alulong ng mga hayop. Ito ay pagbabadya na maging maingat ng doble at mas higit na laliman ang panalangin. May nakita akong aksidente sa karagatan sa Surigao at hindi isang aksidente lang. Ito na mangyayari pa lamang. Lalo na sa lupa at pagsapit ng 2024 na halos buong Pilipinas at ibang bansa ay makaranas ng aksidente na walang patid na animoy sumpa sa buong lipunan. Maging talamak ang krimen sa Surigao na halos walang takot sa batas. Isang mall at isang napaka-importanting gusali ang nakikita ko na masusunog pa lamang. Kahit pagsapit ng hamon ng kalikasan sa taong 2024 dapat mas taimtim na dasal ang gawin dahil matindi ang hamon ng kalikasan na maranasan. Ingatan ang iyong sarili at mga anak upang makaiwas sa krimen sa mga taong lang takot kumitil ng buhay. Mga bata man o matanda, laging pagmasdan ang bawat alon sa karagatan. Kung mapapansin nyo na may kakaiba, mas mainam lumayo na lamang kayo. Kahit maulan o araw, tag-init lalo na sa tagtuyot, ay makaranas ng hamon ng kalikasan lalo na sa lindol. Kung may makita kayong insekto na lumalabas at marami ito, huwag katakutan, maging handa at panalangin ang tanging unang gawin. Lahat ito ay nakikita ko sa vision ko, ngunit nasa inyo pa din kung ito ay paniwalaan nyo. Dahil tao lamang ako, na kung anuman pinakita ng Diyos sa akin, hanggang doon lamang ang aking masasabi dahil Diyos pa din ang mas higit na nakakaalam sa lahat. Dahil kundi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo bibigyan ng babala. Maging maingat at huwag kalimutan na manalangin palagi. Well, ito po ay vision ni Rudy Baldwin. Isinulat niya ito November 17, 2027, Surigao Vision. But ito nakikita niya sa vision niya is taong 2024 palaang. Ngunit ngayon ay 2023 palaang. Well, magkaiba po ang kanilang vision ng isang matandang babae na talagang consistent po ang kanyang sinasabi na kahit saan pong lugar
ay yun talagang sinasabi niya. Biruin nyo mga kuis mga guys, nung nakaraan bago po naglindol kahapon ay tanghali po, nagpaalala na po siya na mayroon talagang trahedya na mangyari sa buong Mindanao. So ayun nga mga kuis mga guys, no? Ang kanila pong pananaw, uhula po, vision po sa nangyaring lindol po sa Mindanao mga kuis mga guys, no? Well, nagpapasalamat po tayo sa kanila dahil kundi po sa kanila ay hindi po tayo makapaghanda, yung iba hindi po makapag-prepare na mayroon talagang dumating na ganong trahedya o lindol sa pulo ng Mindanao mga kuis mga guys, no? Well, I'm not against of any manghula or visionary mga kuis mga guys, no? Ang importante lang po sa atin ay awareness po, is aware po tayo na mayroon pong ganon, maniwala man tayo o hindi. Well, wala naman pong masama kung maniwala tayo kasi wala naman pong mawawala sa atin. At least po, nakapag-prepare po tayo sa darating na trahedya, dumating man o hindi, wala namang mawala sa atin. At least prepare po tayo sa lahat ng oras o bagay mga kuis mga guys, no? Well, marami naman talaga mga visionary mga kuis mga guys na hinuhula yung darating ng mga trahedya, o may hindi lang naman trahedya, mayroon din mga good news maliban sa mga bad news, mayroon din mga good news. It's hindi lang naman about sa mga lindol, mga ganong trahedya, kundi mayroon din sa mga like ni Roddy Baldwin na nagbibisyon din siya sa mga showbiz, mga public figure, na mga artista, naghiwalay. Well, hindi naman lahat 100% na tumama lahat yung mga hula of vision niya. Well, as I said, na wala pong masama kung maniwala po tayo sa kanila. Mas mabuti na yun kapag ready po tayo sa darating na sakuna mga kuis magayas, no? Well, kayo mga kuis magayas, ano pong masasabi nyo tungkol po sa mga visionary o manghuhula kagaya po ni Roddy Baldwin at yung matandang babae? Pag-comment down below po kung ano po yung nakikita nyo mga kuis magayas, no? Well, ang maganda naman talagang gawin natin mga kuis magayas is maliban sa pagtiwala ng mga taong naka-vision o manghuhula, mga visionary mga kuis magayas, mas mabuti pa rin talagang tayo po bago po matulog, bago po malis ay number 1 po, napaka-importante po ang magdasal. Yan pong the best things talaga mga kuis magayas, no? Dahil yan po ang pinaka-powerful na panlaban po sa kahit anong sakuna, disgrasya o kung nasaan ka man. Basta kapit ka lang at maniwala ka lang sa Panginoong Diyos mga kuis mga guys, no? Well, wala naman talaga mga immortal dito sa mundo. Lahat naman tayo talaga ay lilipas sa mundong ito. Ngunit mas mabuti na rin yung makapaghanda rin tayo kahit paano, kasi mayroon din naman tayong mga mahal sa buhay na kailangan pa natin silang alagaan, palakihin ng maayos, at kailangan pa natin magtrabaho para sa kanila. Kaya mas mabuti rin maging maingat po tayo at walang mawawala po sa paniniwala o maniwala po tayo sa mga taong may kakayahan o tinatawag po lang gifted, nagbibisyon sa darating na mga sakuna sa ating mundo mga kuis mga guys, no? Kaya yan pa rin, saludo pa rin tayo sa kanila. At least po nakapaghanda po tayo sa lahat ng oras o bagay mga kuis mga guys, no? Kahit hindi tumama yung mga oras, taon o araw o buwan, at least po kagaya nito ay isa na po itong experience po, magandang experience po ito na talagang walang mawawala kung maniniwala po tayo sa mga taong may kakayahan mag-vision mga kuis mga guys, na well, marami tayong nababasa sa comment section na pag ganun daw style na mas nakita, mas lalo na pag sa probinsya, pag nakita po na mayroong mga kagaya ng ginagawa ng mata ng babae, ay pinagtatawanan po natin at iniisip po natin na may sayad o siraulo o kaya dahil nagsalita ng nakakakilabot po. Ngunit nangyari po talaga. Please lang po, wag po natin pagtawanan, but cause paniwalaan po natin. At wala naman pong masama pag naniniwala po tayo. Diba, awareness na rin po sa ating lahat mga kuis mga guys, no? Wag naman po natin silang laitin o magalit sa kanila o pagtawanan. Dahil kagaya niyan, talagang nangyari talaga. So the best things din we do is praying mga kuis mga guys, no?
maganda talaga yung araw-araw bago pa umalis, bago ka pa man matulog. At pasalamat dahil nagising po tayo ng magandang bukas, magandang buhay, at free din tayo sa araw-araw po natin ginagawa. Diyan mga Kristiyano tayo at naniniwala tayong may Diyos, ang ating Papa Lord, mga kuys mga guys. So, yun lang mga kuys mga guys, no? Pakikomento naman ang inyong mga mensahe. Comment down below mga kuys mga guys, ha? At pakicomment din kung saan po kayong lupalok ng ating mundo para malaman po natin kung saan po nakakarating ang ating mga video mga kuys mga guys. So for now, I'm God. Finas, God first, God bless all, peace.